Ako po si Beverly Viola, 48 years old. Ang aking anak ay si Juliana Abuda, 15 years old. At nakatira po kami sa Southwest 3 Poblacion, Muntinlupa City. Ang kapansanan po ng aking anak ay Autism Spectrum Disorder or ASD. Ang kanyang kondisyon po ay nalaman ko po nung ipapasok ko na po siya sa elementary school. So, inano po ako ng teacher na kumuha ng assessment sa hospital para matanggap po nila ang aking anak sa SPED. Nung una po, nahirapan po akong tanggapin, nagkaroon po ako ng depresyon dahil po doon sa kapansanan ng anak ko. Matagal ko po siyang natanggap. Sa akin naman po, wala naman po akong pero may mga nagsasabi po sa akin na, uy, kawawa yung anak mo kasi may kapansanan. Pero as long as buhay po ako, hindi po siya magiging kawawa. Nag-uumpisa na po ako sa affiliate sa TikTok. So kahit papano po, kumikita po ako sa TikTok. At yung anak ko rin, sumusuporta rin sa akin sa pang-araw-araw namin na pangangailangan. Sa pagbibenta kasi sa TikTok, hindi po siya kumakain ng maraming oras. Nandun lang po ko sa cellphone habang inaalagaan ko po yung anak ko. Kaya mas okay po sa akin yun kaysa po magtatrabaho ako na wala naman pong titingin sa anak ko. Yung kinikita ko po sa pag-affiliate, hindi po siya masyadong kalakihan. Pero kahit papano po, nakakadagdag po siya ng panggastos namin sa araw-araw. Bukod po dun sa binibigay ng 2 anak ko. Nung pandemic po, hindi po ako masyadong nahirapan dahil nag-affiliate na po ako sa TikTok. At bukod po dun, malakas po ang kita nun kasi halos lahat po ng tao naka-rely na po dun sa online shopping. Tapos yung panganay ko po na anak at yung pangalawa, tumutulong din po sa panggastos namin pang araw-araw. Kaya hindi po masyadong nahirapan kahit papano. Nung nag-post po ang PDAW tungkol sa programa ng ATRIB, naisipan ko pong sumali dahil malaking tulong po yung kapital na ibibigay. Ang sinalayan ko po sa ATRIB ay Digital Business Basic Training. At malaking tulong po yun dahil nag-a-affiliate na po ako sa TikTok at nagbebenta online. Ang napili ko pong business na ipasa sa ATRIB ay ang beauty product dahil doon po ako nag-umpisa at patok po siya sa mga teenagers at saka sa kagaya ko pong mga nanay. Para po sa mga may TikTok account, pwede nyo pong bisitahin ng TikTok account ko, JB Store. Ito po yung mga binibenta ko. Saka pwede nyo rin po akong bisitahin sa Facebook page ko. Okay, nang nag-umpisa po ako sa pagbebenta ng sabon sa TikTok. Nung una po wala pong nanonood ng video na ginawa ko. Siguro inabot po ng 2 buwan bago po may nanood saka may umorder. Tapos yung iba naman, umorder po kina-cancel. Pero okay lang po, tuloy-tuloy lang po ako sa pagpo-post hanggang sa hindi ko na po chine-check yung commission ko. Tapos magugulat na lang ako, meron ng 800, may 1.5. Kaya sabi ko, ituloy ko na lang to. Tapos kumukuha na rin na po ako sa TikTok para ibenta po dito ng physical sa bahay. Nung natanggap ko po ang 5,000, inumpisan ko na agad yung pagkuha ng mga sabon na yun naman po ang naka-attach dun sa requirements na pinasa ko sa business plan ko. Pero nung medyo humina po kasi ang sabon ng mga nakaraang buwan kaya naisipan ko pong magdagdag ng iba pang pagkakakitaan kagaya ng mga condiments. Tapos Downy, tsaka liquid soap, tsaka alcohol. Tsaka nagdagdag na rin po ako ng bag para kahit papano medyo madami-dami po yung makukuha kong tubo. Alam naman po natin na ang pag-alaga ng isang PWD ay hindi lang po oras at ang ibibigay natin, pati po pinansyal kasi magastos po sila sa totoo lang, lalo na po sa pagkain. So nakadagdag po yon, pati nagagamit ko rin po pag araw-araw namin pamasahe pagpasok sa school. Sa kinikita ko po dun sa mga condiments, hindi ko po yung ginagastos lahat. Kumukuha lang po ako dun ng 10% kasi kailangan po yung kapital hindi po makain. Meron pa po akong papaikutin. Tapos doon naman sa sabon, hindi ko po talaga ginagalaw yun dahil maliit lang kasi ang tubo ko doon. Although marami pong umu-order, linggo-linggo po may umu-order po sa akin.
Pati po sa Downy, tsaka sa liquid soap, yun linggo-linggo po meron. Sa 100% po na kinikita ko dun sa mga naumpisahan kong negosyo, hindi ko po lahat yun ginagastos. Kumukuha lang po ako dun ng 10% para sa panggastos, 20% dun sa emergency na kung sakaling meron mang hindi inasahan na mangyayari. Tapos yung 70% po, nakalaan po talaga yun para sa negosyo dahil yung anak ko naman po tumutulong po sa amin sa pang-araw-araw kaya hindi ko po magagalaw yung 70%. Sa pag-attend ko po ng training ng Atrave, unang-una po doon, nagkaroon po ako ng pagkakataon na malaman pa yung ibang platform kung paano po magbenta sa mga iba't ibang platform. Hindi lang po sa TikTok, hindi lang po sa Facebook. Meron pa pong iba na mas mabilis din po magbenta. Tsaka na ano ko rin po doon sa training kung paano po maghanap ng mga buyer through online. Tsaka paano po makipag-usap sa mga suki at sa mga bumibili sa inyo, paano po makipag-usap sa kanila para babalikan po kayo. Natutunan ko rin po sa Atrave na hindi po lahat ng negosyo nag-umpisa sa malaki agad. Kailangan po natin mag-umpisa sa maliit para kumbaga gagawa muna tayo ng pundasyon bago tayo mag-umpisa sa malaking negosyo. Kasi hindi po pwedeng umpisa agad sa malaking negosyo tapos hindi pa po tayo sigurado nakiklik po yung negosyo natin. Para po sa mga nanay dyan na may inaalaga ang PWD, ang Atrave po ay nagbibigay po ng tulong para pang start up po sa negosyo. Kailangan nyo lang po mag-reach out sa kanila para ma-avail nyo po yung mga tulong na binibigay nila. Bukod po dun sa ayuda at tulong na ibibigay ng Atrave, ang pinakamahalaga po dun, meron po kayong matutunan paano po magbenta online at paano po makisalamuha sa magiging buyer ninyo sa inyong negosyo. Maraming salamat po sa Atrave at nakasali ako sa kanilang Digital Basic Business Training at maraming salamat po sa Voice Philippines, sa Norphil PFID at Leliani Funds. Yung binigay nyo po na pang startup sa negosyo, malaking tulong po sa amin yun. Mabuhay po kayo.